Kumusta ko kayo, sister? Good morning po. Okay lang po ako. Okay. Uh, Magandang umaga po. Gandang umaga rin. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin natin sa Panginoon tayo ay kanyang ingatan mula sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin natin sa kanya pagkalooban niya ng maraming mabubuti ang maikling oras natin ngayon. Uh, ang bibigyan po natin, sister, ng maikling paliwanag tungkol po sa isang bagay na kung saan ito ang lahat po tayo ay ito ay ating pinagsusumikapan. Lahat tayo ay ito ay ating layunin sa ating mga pagsusumikap, yung maibigay po natin sa ating mga sarili ang kanyang kabutihan, ang kanyang tagumpay. So nagkakaiba ang mga opinion ng mga tao tungkol sa ano ang tunay na kabutihan ng isang tao, tunay na tagumpay ng isang tao. So hindi natin babanggitin yung mga maraming opinion o maraming pag-uunawa ng mga tao. Diretso po natin ito sa anuman ibinigay ng advice, payo ng sino man ang hindi magkakamali, sino man ang hindi magsisinungaling kapag siya ay magsasalita, walang kasinungalingan, hindi magsisinungaling sa kanyang pagsasalita. Ang tinutukoy natin dito, sister, ay ang Panginoon. Ang Panginoon ay meron siyang binitawan na salita tungkol sa ano ang matatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili, tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Ito ay binitawan niya sa napakaikling salita sa wikang Arabic. Sabi niya, wa amalu saliha. Ang ibig sabihin at ang kahulugan ay, sabi niya, gumawa kayo ng mga gawain na ang tawag sa kanya ay saleh. Ang ibig sabihin ng saleh ay katanggap-tanggap sa kanya. So ito ay nangangahulugan na dalawa ang klase ng mga gawain ng mga tao dito sa mundo. Unang klaseng gawain ay mga gawain na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So ang mga ganitong klaseng gawain, kahit sabihin natin na napapakinabangan natin dito sa mundo, pero ang pakikinabang natin sa kanya ay dito lang sa mundo. Ibig sabihin ay may oras na mapuputol ang pakikinabang natin sa kanya, dahil sa tayong lahat ay makakaranas sa kamatayan. Walang sino man sa atin na hindi mababawian ng buhay. Walang sino man sa atin na kanyang matatanggihan ng kamatayan. So kapag tayo ay nabawian ng buhay, ang mga bagay na ito na ating pinapakinabangan dito sa mundo ay mapuputol ang pakikinabang natin sa kanila, katulad ng ating mga yaman, katulad ng ating mga halimbawa, mga magagandang gusali, tahanan, magagandang sasakyan, magagandang kasuotan, masasarap na pagkain. Lahat ito ay mapuputol ang pakikinabang natin sa kanila kapag tayo ay mabawian ng buhay. Tungkol naman sa pangalawang klaseng gawain ng mga tao dito sa mundo, ang tawag sa kanya ay mga gawain na saleh, katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang halaga ang ganitong klaseng gawain? Ang mga ganitong klaseng gawain,
siya ay mapapakinabangan natin dito sa mundo, higit lalo ay mapapakinabangan natin sa kabilang buhay. Isa sa nararapat na paniwalaan ng isang taong nais niya, gusto niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, paniwalaan niya na ang klaseng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon na ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ay kahit tayo ay mabawian ng buhay, kahit tayo ay madatna ng kamatayan, may oras na tayo po ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpapatuloy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan po natin ito maipagpapatuloy? Doon sa tinatawag na kabilang buhay. So, walang lugar na pinaghanda para sa atin doon sa kabilang buhay maliban lang sa dalawang lugar. Kung hindi tayo mapadpad sa paraiso, doon tayo makakatuloy sa impyerno. Ilayo po tayo ng Panginoon sa lugar na impyerno. So, sa dalawang klaseng lugar na ito na pinaghanda para sa atin sa kabilang buhay, ang klaseng buhay natin sa dalawang lugar na ito ay habang buhay. Kung doon tayo mapadpad o kung doon tayo makakapasok sa paraiso, ibig sabihin lahat ng mga mabubuti na ating mapapakinabangan doon sa paraiso, ang klaseng pakikinabang natin sa Kanya ay habang buhay, dahil sa tayo mismo ay hindi tayo magbawian ng buhay. Magkaiba ang kalagayan natin dito sa mundo at yung kalagayan po natin sa kabilang buhay. Dito sa mundo ay tayo ay kung ano-ano ang nararamdaman natin ng mga karamdaman. Dito sa mundo, kung ano-ano ang mga klaseng problema na napapalibot sa atin. Dito sa mundo ay kung ano, higit sa lahat ay tumatanda po tayo. Dito sa mundo ay higit sa lahat ay mababawian tayo ng buhay. Hindi katulad doon sa kabilang buhay. Una, hindi tayo magkakaproblema kung doon tayo makakapasok sa paraiso. Pangalawa, hindi tayo magkakaroon ng karamdaman, kahit anong klaseng karamdaman. Pangatlo, hindi tayo tatanda. Higit sa lahat ay hindi tayo mababawian ng buhay. So, ibig sabihin, lahat ng mga kabutihan na ating mapapakinabangan sa paraiso ay kabutihan na habang buhay ang pakikinabang natin sa Kanya. So, yun ang pinagkaibahan ng mga dalawang kabutihan na ito, kabutihan na ating pinapakinabangan sa mundo, at saka yung mga kabutihan na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Kaya nararapat sa taong gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, idagdag niya sa kanyang pagsusumikap ang pagsusumikapan niya, ang mga kabutihan na kanyang mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Magkakamali ang isang tao na ang kanyang pagsusumikapan lamang ay yung mga kabutihan na dito lang niya mapapakinabangan sa mundo. Pero yung mga kabutihan na mapapakinabangan niya sa kabilang buhay, hindi niya pagsusumikapan. So ito ang nararapat idagdag ng isang taong nais na ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. So nalaman po natin kung ano ang klaseng gawain na ito ay mapapakinabangan natin sa mundo, higit lalo ay mapapakinabangan natin sa kabilang buhay. Yung sinabi ng ibinigay sa atin ng Panginoon na bilang payo sa atin, yung mga gawain na kapakipakinabang sa Kanya. Ano ang matatawag po natin na mga gawain na kapakipakinabang sa Panginoon? Alam po natin na tayo ay linikha ng Panginoon. Mayroon siyang layunin sa kanyang paglikha sa atin. Katulad ng kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi niyang pagsamba sa Kanya, ito ang mga gawain, ito ang masasabi po natin na mga gawain na katanggap-tanggap sa Kanya. Ito ang mga gawain na
kapakipakinabang dito sa mundo, higit lalo ay sa kabilang buhay. Alam natin ang sinabi niyang pagsamba sa Kanya, ito ay hindi lang isang klase, napakaraming klase. So lahat ng mga sinasabing pagsamba sa Panginoon, lahat ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Ibig sabihin ay lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat ito ay mga gawain, mga salita, mga pag-uugali na katanggap-tanggap sa Panginoon, uh, mga gawain, mga salita, mga ugali na kapag-pakinabang sa mundo at higit lalo ay kapag-pakinabang sa kabilang buhay. Kaya kung nais ng isang tao, ang nararapat sa isang taong gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, ay isuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang paglikha sa Kanya. Ang nararapat sa Kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. So ngayon, paano po natin maisusuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito ay sa pamamagitan lamang ng isang hakbang lang. Kapag nagawa po natin ang isang hakbang na ito, nagawa po natin yung pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam. Ano ang isang tinutukoy sa isang hakbang? Yung sinasabing pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang sinasabing pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Siya yung pagsasaksi na napapaloob sa Kanya ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, na isabuhay natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam, tayo ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo ay matatawag na isang Muslim, tayo ay matatawag na isang alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin ang isang alipin ng Panginoon na siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Siya ay pinagandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit noon ay nakagawa ng hindi mabibilang na kasalanan, o di kaya napuno niya, ilagay natin na napuno niya ng kasalanan ng mundo na ito, dahil naman sa siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, maipapatawad ng Panginoon sa kanya ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Buburahin ng Panginoon ang kanyang lahat ng nagawang pagkakasala, hindi lang sa buburahin lang ng Panginoon, kundi papalitan pa ng Panginoon ng sobrang napakaraming mga mabubuti. So ganito kahalaga ang simpleng gawain na ito. Kaya kung mayroon tayong nalaman na napakahalagang bagay, ay ang nararapat po sa atin ay samantalahin natin ito dahil sa tayo mismo ang nakakaalam na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi tayo makakasigurado kung tayo ay aabot sa mga susunod na mga panahon, para po tayo makasigurado na maibibigay natin at maipagkakaloob natin sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. Isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili, sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam. So ganito lang, sister, sundin niyo po ako sa anuman bibigkasin ko. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng
Arabic, tapos translate natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin ano ang ating binibigkas. So itaas natin na sister ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ganito lang ganito. Ito ay ang kahulugan ay sino man ang nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat sambahin ay kabilang sa kanyang mga katangian ay siya ay nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kaagaw. Hindi tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon, hindi kaya maraming Panginoon. Dahil sa kung maraming Panginoon, siguradong sigurado na sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kapag sila ay magkaagawan ng kagustuhan ay magugulo po tayo. So ito ang kahulugan. So lakasan po natin, sister, ang ating pagbibigkas, Sige po. Asyhadu Shahadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. At ako ay sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinagpalang linika ng Panginoon dahil sa ikaw ang kanyang pinili sa kanyang mga linika. Napakarami ang kanyang mga alipin, pero ikaw ang kanyang pinili na ipinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Kaya congrats sa iyo, sister. Ito ay Thank you nangangahulugan po. na mismo mahal kayo, ang Panginoon ay mahal kayo ng Panginoon. Kaya ipinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Congrats ulit. Thank you po. Ustad po, tama po ba? Oo. Opo, Ustad. Ingatan kayo ng Maraming salamat din po. Ingatan kayo ng Panginoon, sister. Kayo din po. Ingatan din po kayo ni Ala. Pwede na po kayo mag-out. Pwede na po? Okay. Sige po. Thank you po. Thank you.